Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2171. Patuloy na nakatitig si Heath sa napakalaking halimaw. Oo, dapat, pero kung titingnan ang laki nito, tiyak na hindi ito isang ordinaryong halimaw. Maaaring mapanganib ito kung lalapit tayo ng padalos-dalos kaya maging mas maingat tayong lahat. Tumango ang lahat, upang matiyak ang kanilang sariling kaligtasan, nakaisip sila ng isang plano. Hindi naman talaga plano kundi isang kasunduan lamang para sa mga may pinakamalakas na cultivation na manguna, at para sa mga pinakamahina na sumunod sa likuran. Dahan-dahan nilang lalapitin ang halimaw upang makatakas sila sa unang senyales ng panganib. Tatakbo sila hanggat maaari habang tinitiyak na magkakasama sila sa isang grupo. Sa 5 tao, 4 sa kanila ang nasa huling yugto ng innate level. Si Heath ang pinakamalakas, at hindi pa kasama rito ang pagiging taga Thousand Lives Pavilion niya, kaya siya ang manggenguna. Pagkatapos, sina Byron at Edric sa ikalawang hanay, at pagkatapos sina Frank at Jack sa ikatlong hanay. Sa totoo lang, sa ganitong pormasayon, hindi mahalaga kung sino ang nasa unahan, basta't magkakadikit sila, kung may mangyari man, pareho lang ang kanilang mararanasan. Kumunat ang noo at hawak ang 2 espada sa kanyang mga kamay, unti-unting lumapit si Heath sa higanteng halimaw, sa isang posisyon na magbibigay daan sa kanya upang umatake sa isang iglap. Hindi kailanman inalis ng kanyang mga mata ang halimaw. Habang papalapit sila sa halimaw, mas malinaw nilang nakikita ang hugis nito. Mukhang ahas ito ngunit hindi ahas. May mga kaliskis ito sa katawan at isang mata lamang sa ulo nito na mahigpit na nakapikit. Ang mas ikinagulat nila ay ang halimaw na ito ay may 9 na kuko na nakahiga ng patag sa lupa na parang natutulog ang halimaw. Naaalala ko na ngayon. Nabasa ko na ang tungkol sa halimaw na ito sa isa sa mga sinaunang libro dati, biglang sabi ni Edric. Sabay-sabay silang lumingon sa kanya para tignan siya. Hindi niya sila pinabayaang manatiling nakabitin habang patuloy niyang sinasabi, ang halimaw na ito ay isang sawa na may 9 na kuko. Kung pagbabatayan ang laki nito, dapat ay lumaki na ito hanggang sa maging ganap na ganap, ibig sabihin ay nasa huling yugto na ito ng Spring Solidifying. Nang marinig ito, halos sabay-sabay silang natigilan. Nagkatinginan sila ng may pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Ang sawa na may 9 na kuko ay hindi nila kayang hawakan kahit na sa kanilang pinagsamang lakas. Agad na dumilim ang kanilang mga mukha sa ideyang malipol sila ng sawa na may 9 na kuko. Ang sawa na may 9 na kuko na ito ay may habang 200 yarda at kasing taas ng isang maliit na burol. Tiyak na mamamatay agad silang 5 sa isang tama mula sa kuko nito kung sakaling magwala ito. Sa kaisipang iyon, nagsimula silang gumawa ng mga plano para sa pag-atres. Umubo ng mahina si Heath, at sinabing, huwag naman kasing bilis. Hindi ba ninyo iniisip na may kakaiba sa sawa na may 9 na kuko na ito? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kami pwedeng iwanang nakabitin ng ganyan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo agad, nakasimangot na sabi ni Frank. Kuya Heath, ang tinutukoy mo ba ay ang katotohanang wala tayong nararamdamang anumang mapang-ipang aura mula sa 9 na kuko na sawa kahit na 40 yarda lang ang layo natin dito. At ang katotohanang hindi ito gumalaw kahit kailan simula nang makita natin ito. Para bang patay na ito? Tanong ni Jack. Tumango ng mariin si Heath na may bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Tulad nga ng sinabi ni Brother Jack, lahat ng makapangyarihang halimaw ay naglalabas ng isang malakas na aura. Kahit na natutulog o nagpapahinga, dapat ay mapansin ang aura. Ang tanging pagkakataon na hindi mapapansin ang aura ay kapag sadyang itinatago nito ito upang manatiling nakatago. Gayunpaman, hindi ito ang kaso dahil pinili nitong maging bukas para makita ng lahat. Ang makapangyarihang aura ay maaari ding tawaging isang kahangahangang puwersa. Ang isang malakas na cultivator ay mayroong kahangahangang puwersa sa paligid niya, at ang isang mahinang cultivator ay tiyak na mawawala sa kanyang presensya kung siya ay nakatayo sa tabi ng malakas na cultivator. Kabanata 2172. Malapit na sila sa sawa na may 9 na kuko, mga 100 yarda o higit pa, ngunit hindi pa rin nila nararamdaman ang anumang malakas na aura na nagmumula sa sawa na may 9 na kuko. Mas lalo pa silang kinabahan dahil hindi gumagalaw ang sawa na may 9 na kuko, tila hindi man lang ito humihinga, kaya sumang-ayon ang lahat sa hula ni Jack. Inisip ni Heath na pambihira ang kaalaman ni Jack, kahit hindi mataas ang kanyang cultivation. Pagkabuko pa lang niya ng kanyang bibig, alam na agad ni Jack ang gusto niyang sabihin. Napakatalino mo, Kuya Jack.
Iyan mismo ang ibig kong sabihin. Hindi gumagalaw ang sawa na may siyam na kuko na ito. Hindi ba't kakaiba ito para sa inyong lahat? Para bang, hindi ito buhay kundi patay na. Tumanggaw si Jack at tiningnan ang sawa na may siyam na kuko sa harap niya. Hindi gumalaw ang sawa na may siyam na kuko sa kanyang kinatatayuan. Wala siyang maramdamang anumang aura kahit ang paghinga nito. Kumunat ang noo ni Jack at may katiyakang sinabi, sa palagay ko ay patay na ang sawa na may siyam na kuko na ito. Tumanggaw rin si Brian at sinabing, tama si Kuya Jack, sa palagay ko rin, pero paano namatay ang sawa na may siyam na kuko rito? Agad na nakaramdam ng pagkailang si Frank nang marinig niya ang bukas palad na papuri ni Heath at Byron kay Jack, at ang paraan ng kanilang pagtingin sa kanya nang may mga matang puno ng hindi nakatagong paghanga. Tutal, hindi naman siya pareho ng naging conclusion ni Jack, kaya nawalan siya ng atensyon. Ngumisi siya at sinabing, hindi ba kayo masyadong mabilis magdesisyon? Sa tingin ko ay hindi pa patay ang siyam na kuko nitong sawa. Paano namatay ang isang napakalaking halimaw dito? Bakit hindi ito kinakain ng ibang mga halimaw kung patay na talaga ito? Paano pa magiging buo ang katawan nito? Hindi pinansin ni Jack ang mga sinabi ni Frank, hindi man lang niya ito tiningnan. Sa halip, tumingin siya kay Heath at sinabing, bilasan natin ang takbo. Kahit ano paman, siguradong may mali sa sawa na may siyam na kuko na ito. Tumanggaw si Heath, hindi rin pinansin ang mga sinabi ni Frank. Binilisan niya ang kanyang lakad at sumugod sa harap, mabilis na lumapit sa sawa na may siyam na kuko. Namula ang mukha ni Frank sa galit at malakas niyang ipinadyak ang kanyang mga paa, hindi alam ang sasabihin nang makita niyang hindi siya pinapansin ng lahat. Matapos bumilis, 5 minuto lang ang itinagal nila bago nila narating ang sawa na may siyam na kuko. Nagniningning ang mga kaliskis nito sa ilalim ng sikat ng araw, at nakita pa ni Jack ang putik na may halong kaliskis. Napakalapit nilang 5 kaya walang anumang bagay tungkol sa sawa na may siyam na kuko ang nakataka sa kanilang mga mata. Pinaligiran ni Heath ang higanting sawa na may siyam na kuko at nakabuo ng isang tiyak na conclusion. Hindi ito humihinga kaya dapat ay patay na ito. Kung buhay ito, imposibleng hindi ito makaramdam ng reaksyon sa ating presensya dito. Isa pa, may nabubulok na amoy na lumalabas mula rito. Sabay-sabay na napakunot ang noo ng iba pagkasabi ni Heath, lumapit si Byron sa pinakamalaking kuko at tinitigan ito ng matagal. Pagkatapos ay bumantong hininga siya at sinabing, iniisip ko kung paano namatay ang malaking sawa na ito, at bakit hindi kinain ng ibang mga halimaw ang bangkay nito. Hindi ba't ang mga makapangyarihang halimaw ay itinuturing na isang uri ng suplemento para sa ibang mga halimaw? Tumanggaw si Heath, tama ka. Pinatutunayan ng nabubulok na amoy na matagal ng patay ang sawa na may siyam na kuko na ito, at talagang kakaiba na buo pa rin ito rito. Kabanata 2173. Humagalpak ng tawa si Edric at sinabing, sa totoo lang, hindi naman talaga kakaiba. Tutal, wala naman tayo sa labas. Ang lihim na lugar na ito para sa mga yaman ay ibang-iba sa labas ng mundo. Siguro ayaw ng mga halimaw na hayop dito na kumain ng mga bangkay ng ibang mga halimaw na hayop. Tumanggaw si Heath at ang iba pa, halos hindi maintindihan ang paliwanag na ito. Hindi nakinig si Jack sa kanilang usapan, sa halip, tumayo siya ng nakatingkayad at tiningnan ang sawa na may siyam na kuko mula ulo hanggang paa. Itinulak niya ang dulo ng kanyang mga daliri sa lupa, ginamit ang kanyang tunay na enerhiya, at lumipad pataas. Mula sa itaas, tiningnan niya ang sawa na may siyam na kuko. Nasa mga 12 yarda na siya sa himpapawid nang makita niya ang isang mahinang liwanag na kumikislap sa ilalim ng ulo ng sawa na may siyam na kuko. Napakahina ng liwanag kaya madali itong mapansin. Tiyak na hindi niya ito makikita kung hindi lang dahil sa pagtingin niya sa ibaba mula sa itaas. Napaangat ang sulok ng labi ni Jack para ngumiti, at nagmamadali siyang lumapit sa kung saan nagmumula ang liwanag. Ang malaking sawa na may siyam na kuko ay nakabalot na parang likaw sa lamok, at ang ilalim ng ulo ng sawa ang siyang pinagmumula ng liwanag. Malinaw pa rin sa kanyang alaala na minsang sinabi ni Heath na ang damong may espirito at bulaklak na may espirito ay mapupunta sa sinumang unang makatuklas nito. Kaya naman, hindi na kailangang ipaalam pa sa kanila ito dahil siya ang unang nakatuklas ng liwanag. Sa pag-iisip nito, lalong tumaas ang sulok ng kanyang bibig habang sumusugod siya patungo sa liwanag. Gayunpaman, ng 5 o 6 na yarda na lamang ang layo niya sa ulo ng sawa, bigla siyang natamba paatras na parang nabangga sa isang piraso ng transparent na salamin. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Malinaw na wala namang laman doon, pero parang may patong ng tempered glass na hindi kayang mabasag. Hindi niya ito kayang lagpasan. Ang komosayo na dulot niya ay nakakuha ng atensyon ng 4 na iba pa. Gulat na gulat silang lahat na nakatitig kay Jack. Kumunat ang noo ni Heath at nagtanong, Kuya Jack, anong nangyari?
Aray ba yun na nakasalubong mo lang? Bahagyang kumurap ang mga mata ni Jack, at napabuntong hininga siya nang walang magawa sa loob. Hindi niya alam kung ano ang nakasalubong niya ngunit alam niyang nasira ang kanyang plano. Umubo siya ng mahina at itinuro ang direksyon ng ulo ng sawa. May liwanag na lumalabas mula sa ilalim ng ulo ng sawa. Papunta na sana ako para tingnan ito nang may nabangga akong isang bagay na transparent. Pagkasabi ni Jack noon, lumipad ang 4 pa sa ere at tiningnan ang sawa na may siyam na kuko. Sa ilalim ng gabay ni Jack, natagpuan nila ang target. May fluorescent light na lumalabas mula sa posisyon ng ulo ng sawa, ngunit dahil sa layo at sa gabal ng ulo ng sawa, hindi nila makita kung ano ang nagbibigay ng liwanag. Gayunpaman, dahil matalino sila, alam nilang tiyak na maganda ang isang bagay kahit na hindi ito spirited grass o spirited herb. Sa katunayan, maaari itong maging isang mahalagang kayamanan dahil naglalabas ito ng puting liwanag at binabantayan ng siyam na kuko na sawa. Agad na nagliwanag ang mga mata ng lahat, at isang pag-agos ang damaloy sa kanilang mga puso. Matagal na silang naglakbay sa mga burol, nakapatay ng ilang halimaw na hayop, at nakakolekta ng ilang spirited grass at spirited flowers, ngunit ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Sa isang sulyap, alam nilang ang fluorescent light emitting item ay tiyak na kakaiba. Ngumiti si Heath, inikot ang kanyang ulo, at tumingin sa 4 na iba pa ng may mabait na mga mata. Sa palagay ko ay spirited grass ang bagay na ito. Ang uri ng spirited grass na ito ay tiyak na kakaiba kung binabantayan ito ng isang napakalakas na halimaw. Tiyak na makakakuha tayo ng mataas na presyo para dito kapag nakuha na natin ito. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2174. Nakita ni Jack ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Heath. Siya ang paulit-ulit na nagsasabing ang spirited herb at spirited grass ay pagmamayari ng sino mang unang nakatuklas nito, ngunit mula sa paraan ng hindi niya pagbanggit nito, malinaw na nakalimutan niya ang pangunahing tuntuning ito. Hindi tanga si Jack. Ayaw niyang hayaang samantalahin siya ng iba. Mahihirapan lang siyang imbestigahan ang bagay na iyon dahil may harang na nakaharang sa daan. Tumawa ng pangungutya si Frank at tumingin kay Jack nang may paghamak. Nagtataka ako kung bakit ka biglang sumugod dito at ngayon ay wala na sa plano ang lahat. Plano mong kunin ang lahat para sa iyong sarili. Biglang humarap si Jack sa kanya. Nako, nakakainis talaga siya. Bakit ba niya ako kinukulit? Noontog ba ang ulo mo? Nakalimutan mo na ba ang mga pangunahing tuntunin? Na ang spirited grass at spirited flower ay pag-aari ng sino mang makakahanap nito. Makatarungan lang na anihin ko ito dahil ako ang nakahanap nito. Walang ekspresyong sabi ni Jack. Nandilim ang mukha ni Frank sa sinabi niya. Hindi niya inaasahan na sisigot si Jack sa kanya. Akmang babalik na sana siya nang marinig nilang lahat ang mga yabag na nagmumula sa kanilang paligid. Sandali silang natigilan, at mabilis silang bumaba mula sa himpapawid. Tutal, masyadong kitang-kita ang pagiging nasa himpapawid. Pagkatapos lumapag, napakunot noo si Byron. Parang may nakatuklas din sa sawa na may siyam na kuko. Nakita mo ba kung saan nanggagaling ang mga tao? Nagmamadali niyang tanong. Umiling silang lahat, nagmamadali silang makalabas sa himpapawid, at sumulyap lamang bago gawin iyon, ngunit wala silang nakita. Pagkatapos lumapag, bumuo sila ng isang grupo na kinakabahan at wala silang nakitang anuman. Dapat ay agad nating tinanggal ang spirited core matapos nating makumpirmang hindi banta ang 9-clawed python. Kinakabahang sabi ni Heath, puno ng panghihinayang ang kanyang mga salita. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya naisip iyon ng mas maaga. Ang 9-clawed python ay isang halimaw na may antas na spring solidifying. Ang spirited core nito ay tiyak na maaaring magkahalaga ng malaking halaga. Senior brother, patay na talaga yan. Biglang sabi ng isang matinis na boses mula sa malayo. Sabay-sabay silang tumingin sa direksyon, at nakita nilang 7 tao ang dumating, at wala pang 50 yarda ang layo nila sa kanila. Bigla silang lumitaw kaya't natigilan sina Heath at ang iba pa. Bakit bigla na lang sila lumapit sa atin? Hindi ko sila nakitang paparating ngayon lang. Sabi ni Frank nang nanginginig ang mga labi. Nakatayo silang 5 sa harap ng sawa na may siyam na kuko kanina. Narinig nila ang mga yabag ngunit wala silang nakitang sinuman, kaya inakala nilang ang mga tao ay nagmumula sa gilid o likod ng sawa na may siyam na kuko. Hindi nila inaasahan na lilito ang mga ito sa harap nila. Gayunpaman, nang bumuo silang 5 ng bilog, wala silang nakitang sinuman na nagmumula sa direksyong iyon. Kung hindi biglang nagsalita ang matinis na taong iyon, hindi nila malalaman na may sinuman sa direksyong iyon. Bahagyang nanginig ang mga mata ni Jack.
Ang kanilang biglaang paglitaw ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng deja vu, tulad ng kung paano lumitaw ang magkapatid na Olsen sa harap nila bago sila pumasok sa secret place for resources. Isang segundo ay walang tao roon, ngunit sa sumunod na sandali ay bigla silang lumitaw sa harap niya. Mayroong 7 tao sa kabuuan, lahat ay nakasuot ng itim na roba na may berdadong bungo sa kanilang mga dibdib. Mula pa lamang dito, masasabi na nilang ang mga bagong dating ay mula sa Corpse Pavilion. Mas alam ni Jack ang tungkol sa Corpse Pavilion kaysa sa mga taong nakapaligid sa kanya dahil nakaharap na niya ang ilang grupo ng mga disipulo ng Corpse Pavilion sa Mount Beasts. Kabanata 2195. Tama si Ginoo. May magagandang bagay talaga sa lugar na ito, malamig na sabi ng lalaking nakatayo sa harapan. Pagkalabas ng pahayag na ito, nagulat ang iba ngunit hindi nila ito ipinahalata sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, mabilis na yumuko si Jack at nagtago sa likod ni Heath na parang tinusok ng karayom. Ginawa niya ang lahat ng maingat kaya't maliban kay Frank, hindi niya ito napansin. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakita ni Frank ay dahil nakatayo ito sa likod ni Jack sa lahat ng oras na ito. Umirap si Frank at binigyan si Jack ng mapanghamak na tingin. Nako, parang may nawala ng lakas ng loob. Bakit ka nagtatago sa likod ni Brother Heath? Huwag mong sabihing takot ka sa mga disipulo ng Corpse Pavilion. Kumaibot ang mga gilid ng labi ni Jack. Hindi siya mapakali kay Frank noon, ang prioridad niya ay siguraduhing mananatiling nakatago ang mukha nito dahil ang taong tinutukoy bilang senior brother ay ang lalaking nakamaskara na nakita niya sa Mount Beasts. Ang lalaking nakamaskara ay nakasuot pa rin ng maskara sa kanyang mukha na eksaktong kapareho ng nakita niya noong araw na iyon, maging ang kanyang boses ay pareho, kaya malamang na siya rin ang taong iyon. Ang talagang ikinagulat ni Jack ay kung paano nakapasok ang lalaking nakamaskara sa secret place of resources gayong malinaw na nasa spring solidifying level na siya. Labag sa batas na makapasok ang mga lampas sa huling yugto ng innate level. Huminga siya ng marahan, pansamantalang itinapon ang mga nakakagambalang kaisipang ito sa kanyang isipan, at mabilis na kinuha ang isang maskarang mukhang pangkaraniwan mula sa mustard seed spirit shape. Pagkatapos, dali-dali niya itong tinakpan ang kanyang mukha. Si Frank, na matagal nang nagmamasid kay Jack, ay kumunat ang noo habang nag-iisip. Walang pakialam sina Heath at ang iba pa sa alitan sa pagitan nilang dalawa. Nakatayo silang tatlo sa unahan at same time na pinagmamasdan ang 7 disipulo ng Corpse Pavilion na nasa tapat nila. Magiging 5 laban sa 7 kung hindi maiiwasan ang laban, at lahat ng 7 nilang kalaban ay nasa huling yugto ng innate level. Para naman sa kanilang 5, ang isa sa kanila ay nasa intermediate stage lamang ng innate level, kaya tiyak na hindi sila makakalaban nila. Nakakapagsalita ang mga disipulo ng Corpse Pavilion nang walang inaalala dahil alam nilang mas marami at mas malakas sila, kaya hindi nila kailangang matakot kina Heath at sa iba pa. Kumunat ang noo ni Heath, may masamang kutob siya tungkol dito. Humakbang ang lalaking nakamaskara paarap at malamig na tiningnan si Heath. Hindi niya napansin si Jack. Lumayas kayo o mamatay kayo. Single ng lalaking nakamaskara, sabay-sabay na sinabi kay Heath at sa iba pa, na sabay-sabay na napabuntong hininga. Ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay parang namatay na ang kanilang mga ama. Masyadong mayabang ang lalaking nakamaskara na ito. Hindi niya sila binigyan ng kahit anong mukha. Ang ibig sabihin ay maligaw kayo o mamatay. Bagamat maaaring mukhang maamo at madaldal si Heath sa panlabas na anyo, siya rin ay medyo arrogant. Hindi niya kailanman matatanggap ang ganitong uri ng kahihiyan, ikinuyom ang kanyang kanang kamay at sinabing, wala akong anumang alitan sa iyo ngunit binabaliwala mo ang lahat ng mga tuntunin. Gayunpaman, ang Corpse Pavilion ay isang asosasyon ng clan sa ika-4 na baitang. Putol ng lalaking nakamaskara bago pa matapos ni Heath ang sasabihin niya, tigilan mo na ang pagsasabi mo ng kalokohan mo. Kabanata 2196. Kayong mga mapagkunwari, puro kagandahan mahigpit niyang asal at kahihiyan ang pinag-uusapan ninyo. Huwag ninyong sabihin sa akin na sinusubukan niyo lang iligtas ang mukha ninyo sa pamamagitan ng hindi pagligaw. Malinaw na gusto niyong makipag-away sa amin para lang makakuha ng kahit isang piraso ng pie. Pagkasabi pa lang ng lalaking nakamaskara, humagalpak ng tawa ang lalaking may balbas na nakatayo sa tabi niya. Kayong lahat na duwag ay mapagkunwari. Halatang ayaw ninyong isuko ang kayamanan at gusto lang ninyong makahanap ng matuwid na dahilan para bigyang katwiran ang inyong mga sarili. Hindi kami mga mapagkunwari tulad ninyo, at nang ahas kayong kalabanan kami para sa kayamanan. Siguro dapat yung tingnang mabuti ang inyong sarili sa salamin bago iyon. Nandilim ang mukha ni Heath. Sa lahat ng taon niyang buhay, wala pang sino man ang nagpahiya sa kanya ng ganito. Galit niyang itinuro ang lalaking may balbas at sumigaw, hindi kami mga mapagkunwari.
Ikaw ang malinaw na mali rito at inaakusahan mo pa kami ng mga mapagkunwari. Walang magawang kinerba ni Jackie ang gilid ng kanyang bibig. Nakikita na niya sa tono ni Heath na takot talaga ito at pinipilit niyang sumagot para mailigtas ang sarili. Tumawa ng malakas ang lalaking may balbas at itinutok ang kanyang palako na parang bumubukas sa langit sa mukha ni Heath. Kayong mga mapagkunwari, mahilig kayong mandaya, at kami, ang Corpse Pavilion, ang laging napupuot sa inyo, mga mapagkunwari. Bilasan ninyo at umalis kayo kung alam ninyo kung ano ang makakabuti para sa inyo. Agad kayong maglaho sa aking paningin. Kung hindi, pupunitin namin kayo at ipapakain sa mga aso. Hindi talaga magalang ang mga salitang ito. Wala itong pinagkaiba sa pagsaway at pagturo sa isang aso. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Heath, at napakaraming kulay ang kumislap sa kanyang mukha na parang mga paputok. Ang mga ekspresyon ng iba ay katulad niya habang si Jack ay kalmado mula simula hanggang katapusan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lalaking nakamaskara at natuklasan niya na ang cultivation ng lalaking nakamaskara ay nasa huling yugto na ng innate level. Sa madaling salita, bumaba siya ng isang level kumpara dati. Pagkatapos, malinaw niyang nakita na ang lalaking nakamaskara na ito ay nasa antas ng Spring Solidifying, at dahil doon ay wala silang ibang nagawa kundi ang tumakas, at tumalon pa mula sa bangin ng puso sa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lalaking nakamaskara ay nasa huling yugto na ng innate level. Inikat ni Jack ang kanyang mga mata at naisip, maaari kayang ibagsak ng lalaking nakamaskara ang kanyang cultivation upang makapasok sa secret place of resources. Ngunit kung ganito ang sitwasyon, medyo malaki ang sakripisyo. O baka naman may isang uri ng tableta na maaaring pansamantalang sugpuin ang cultivation base. Kahit ano paman, ang lalaking nakamaskara na ito ay tiyak na dumaan sa matinding paghihirap para makapasok sa lihim na lugar ng mga yaman. Mas mabuting iwasan ang isang ganap na tunggalian sa kanila. Bagamat bumagsak na ang lalaking nakamaskara na ito sa isang antas, minsan na siyang nasa antas ng pagiging matatag. Tiyak na ang mga kasanayan at pamamaraan ng martial art na kanyang isinagawa ay hindi kayang hawakan ng apat na iba pa. Kumunat ang noo ni Jack, iniisip kung paano niya sasabihin sa kanila ang kanyang nalalaman at ihahatid sila sa ligtas na lugar. Masyadong biglaan kung aalis siyang mag-isa. Ang pinakamalala, baka isipin nila na gusto niya ng lugar sa limelight. Namula ang mukha ni Byron sa galit. Lumampas ka sa hangganan. Ngumisi ang lalaking nakamaskara at humakbang pasulong. Lumampas sa linya. Hindi mo ba alam na ito ay isang mundo kung saan kinakain ng malalakas ang mahihina? Ang mga mahihinang tulad ninyo ay nararapat sa lahat ng pang-aapi na natatanggap ninyo. Lalo silang napahiya nito. Halos sumabog ang mukha ni Heath sa galit. Mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamao. Kung hindi lang dahil sa kaunting dahilan na iniwan niya, malamang ay inilabas na niya ang kanyang sandata at nakipagdigma ng todo sa 7 disipulo ng Corpse Pavilion. Biglang lumipad sa ere ang lalaking nakamaskara. Nang tumingin siya pababa mula sa ere, mabilis niyang natagpuan ang bagay na natuklasan nila noon na pinaghihinala ang isang mahalagang halamang may mabangong espiritu. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2177. Ang kahangahangang aura ng lalaking nakamaskara ay medyo mas napigilan matapos siyang bumagsak muli sa lupa. Kailangan ko pa bang ulitin? Magwala ka o mamatay. Walang mabubuhay sa inyong 5 kung mananatili pa kayo. Pagkatapos niyang magsalita, humakbang pa siya ng 10 hakbang, at ang kahangahangang aura ay sumabog mula sa kanyang katawan. Malinaw pa rin nilang nararamdaman ang aura kahit 12-12 yarda ang layo nila sa kanya. Hindi sinasadyang umatras si Heath ng kalahating hakbang, ngunit pinilit niya ang sarili na makabawi sa kalahating hakbang na iyon na parang ayaw niyang bigyan ng kalamangan ang lalaking nakamaskara. Kumunat ang noo ni Edric, at itinoon niya ang tingin sa mga disipulo ng Corpse Pavilion. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga miyembro ng kanyang grupo at sa wakas ay sinabi, "Kuya Heath, huwag kang padalos-dalos. Alam mo naman na walang sino man sa mga tao sa Corpse Pavilion ang madaling pakisamahan. Wala silang pakialam sa etiketa at moralidad. Sa itsura nila, determinado silang makuha ang Spirited Grass at 9-Clawed Python Spirited Core. Huwag na natin silang awayin at umalis na lang tayo." Mas lalong natakot tingnan ang mukha ni Heath nang marinig niya iyon. Lumingon si Frank at sumigaw na parang pas ang natapakan ng buntot. "Sabi ko nga, Edric, bakit ka nagiging duwag? Maaaring wala tayong kalamangan sa bilang pero hindi ibig sabihin noon ay wala tayong pagkakataong manalo. Sa anumang kaso, mataas din ang ranggo natin sa asosasyon ng clan. Bagamat ang Corpse Pavilion ay isang asosasyon din ng clan sa ika-4 na baitang, mayroon pa ring agwat sa kapangyarihan sa pagitan ng mga disipulo.
Sino ang nakakaalam, ang mga taong ito ang maaaring pinakamahina sa asosasyon ng clan sa ika-4 na baitang. Matapos tanungin, ang ekspresyon ni Edric ay naging sobrang kunot na parang may tumulo na tubig. Kumunat ang noo ni Jack, naiisip niya kung gaano katindi ang pagnanais ni Edric na magmura. Halatang narinig ng lalaking nakamaskara at ng iba pa si Frank dahil hindi niya man lang hinaan ang kanyang boses. Ngumisi ang lalaking nakamaskara at walang sinabi, ngunit ang dalawang disipulong nasa tabi niya ay hindi kasing kalma niya. Kung pagbabatayan ang kanilang tindig, sila ang dapat na dalawang pinakamatapat at makapangyarihang nakababatang kapatid ng lalaking nakamaskara. Isa sa kanila ay ang lalaking may balbas na kakasabi lang, at ang isa naman ay hindi nagsalita mula simula hanggang katapusan. Nakilala siya ni Jack kahit wala siyang sinabi. Karaniwan lang ang itsura ng kanyang mukha. Kasing liit ng munggo ang kanyang mga mata. Kung titignan lang sa mga mata, malamang naisipin mong pag-aari iyon ng isang mabangis na daga sa tabi ng kalsada. Ang lalaking singkit ang mata na kanina'y tahimik ay biglang bumukas ang bibig matapos marinig ang sinabi ni Frank. Marami na akong nakilalang taong mahilig magyabang sa mga taon ko pang nabubuhay pero ikaw, kaibigan ko, kunin mo na ang cake. Base sa suot mo, dapat isa kang disipulo ng Modeled Origin Clan ng 3rd Grade Clan Association. Iniisip ko nga kung saan nakakuha ng lakas ng loob ang isang 3rd Grade Clan Association para magsalita ng ganito kalala sa harap ng 4th Grade Clan Association. Tapat sa kanyang personalidad, hindi umatras si Frank at sa halip ay sinabi, wala kang pakialam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob. Ano ang silbi ng paggaling mo sa 4th Grade Clan Association kung ang mga taga roon ay kumikilos ng duwag? Tayako'y nagawa mo na ang lahat ng kasalanan sa ilalim ng langit. Kung kami ay mga mapagkunwari, mas masahol ka pa sa amin. Kabanata 2178. Ang mga mukha ng 7 disipulo ng Corpse Pavilion ay kasing itim ng uling. Walang imek na nakatitig si Jackie kay Frank at napaisip kung may pumipigil ba sa kanya. Tila handa siyang sakta ng sinuman basta't maipakita niya ang kanyang katapangan. Agad na inilagay ni Edric ang kanyang kamay sa balikat ni Frank at bumulong, nababaliw ka na ba? 7 sila at tingnan mo ang suot nila. Lahat sila ay galing sa Corpse Pavilion. Habang nasa site namin, lahat kaming 5 ay galing sa iba't ibang asosasyon ng clan, at bukod pa rito, si Jackie ay nasa intermediate stage pa lang ng innate level. Huwag mong isipin na makakalabas kami ng buhay dito kung determinado talaga silang patayin kami. Pwede bang huwag kang maging duwag? Paano mo makukuha ang respeto ng kahit sino ng ganito? Hindi mo ba narinig kung paano nila tayo ipinahiya ngayon lang? Hahayaan mo na lang ba silang makalusot? Takot ka sa kanila, pero ako hindi, dahil alam kong malakas ako. Kahit makapangyarihan ang mga disipulo ng mga asosasyon ng clan sa ika-4 na baitang, hindi rin naman masama kaming mga disipulo ng Modeled Clan Origins, walang pakialam na sabi ni Frank. Naging berde ang lahat maliban kay Frank matapos marinig iyon habang halos humagalpak sa tawa si Jackie. Wow! Ang tiwala niya talaga. Saan niya nakuha yon? Naisip ni Jackie. Tinitigan ng lalaking nakamaskara si Frank ng masama. Parang gusto mo na talagang mamatay. Biglang bumaba ang temperatura sa lugar na iyon sa isang nagyayelong punto, at walang nagsalita pa ng ilang sandali. Ang mukha ni Heath ay kasing itim ng uling, at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig pa rin. Ang siyam na kuko na sawa ay malamang na nakarating sa antas ng pagiging banal at ang isang masiglang core ng isang halimaw na halimaw sa antas na iyon ay tiyak na maaaring ipagpalit sa maraming kayamanan. Pagkatapos ay maaari niyang ipagpalit ang lahat ng kayamanang iyon para sa mga tableta at kasanayan sa martial art. Bukod pa rito, pinaghihinalaan niya na may mahalagang masiglang damo sa ilalim ng ulo ng siyam na kuko na sawa. Ayaw niyang bitawan ang lahat ng ito, ngunit kung hindi niya gagawin, silang 5 ay tiyak na mahuhulog sa kamay ng lalaking nakamaskara. Sa katunayan, alam din niya sa kanyang puso na kahit pansamantalang bumuo ng alyansa ang 5 sa kanila, hindi ibig sabihin nito na susunod sila sa islogang pagkahulog sa isa, at isa para sa lahat. Walang paraan para manalo sila laban sa nagkakaisang mga disipulo ng Corpse Pavilion, bukod pa sa nalalaking nakamaskara. Matapos isipin ang lahat ng iyon, dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Pagkatapos, tumingin siya ng patagilid kay Frank, na nag-aalab pa rin sa galit, na parang kakaranas lang niya ng pinakamatinding kahihiyan sa buhay niya. Nadama ni Heath na kung magtatagal pa sila, mas malaki ang posibilidad na makapagsalita si Frank ng mas nakakasakit pa. Sa oras na iyon, huli na para makatakas sila. Nakapagdesisyon na si Heath, humarap siya at sinabi sa mga taong nasa likuran niya, "Tara na, wala tayong laban sa kanila." Pagkasabi niya ng mga salitang ito, biglang nanigas ang galit na mukha ni Frank.
Nanlaki ang mga mata niya at tinitigan si Heath nang hindi makapaniwala na para bang nagtatanong kung bakit kailangan nilang tumakas. Kuya Heath, takot ka ba talaga sa kanila? Kahit hindi tayo kalaban nila, hindi natin sila hahayaang insultuhan ka ng ganyan. Pakinggan mo ang sinabi nila dati. Ano na lang ang sasabihin ng iba tungkol sa atin kung tatakas tayo ng nakabuntot sa pagitan ng ating mga binti? Habang tumatagal ang sinasabi ni Frank, lalo siyang naiinis. Pakiramdam niya ay natapakan ang kanyang ego sa lupa at namumula ang mukha niya. Napaikot ang mga mata ni Jack nang makita ito. Kabanata 2179. Namula ng husto ang mukha ni Heath. Paano kung kumalat ito, maihahambing ba ito sa ating kaligtasan? Hindi tayo tumatakas ng nakabuntot sa pagitan ng ating mga binti, kundi alam natin kung kailan dapat huminto. Walang kalaban-laban tayong 5 sa kanilang 7, kaya bakit natin isugol ang ating buhay ng ganoon? Pakiramdam ni Frank ay namali ng pagkakaintindi si Heath sa kanyang intensyon, kaya't napatalon siya sa pagkadismaya. Hindi ko inakalang magiging ganoon kaduwag. Siyempre, alam kong wala tayong laban sa kanila pero hindi naman sa hindi natin sila kayang talunin. Bakit natin hahayaang ipahiya nila tayo ng ganito? Sang-ayon ako sa pag-alis pero dapat tayong umalis sa paraang maipagmamalaki natin. Naging nakakatakot tingnan ang ekspresyon ni Heath matapos siyang sermonan ni Frank. Hindi niya inaasahan na lalabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Frank. Ano ba ang ibig niyang sabihin sa pag-alis niya sa paraang maipagmamalaki natin? Sinasabi ba niyang dapat tayong maglakad-lakad pagkatapos silang pag-alitan? Tumawa ng mahina si Jack. Balak sana niyang huwag magsalita, pero minamaliit niya ng husto ang katangahan ni Frank at wala siyang ibang nagawa kundi basagin ang kanyang katahimikan. Kuya Frank, ano ang ibig sabihin ng umalis sa paraang maipagmamalaki natin? Ibig mo bang sabihin ay hayaan na lang natin ang kabilang panig na patayin tayo pagkatapos mo silang magalit? Hindi kailanman nagustuhan ni Frank si Jack. Sa sinabi niya, namula ang mukha niya sa galit habang namumula ang mga mata niya. Lumingon siya at tinitigan si Jack ng mariin. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina lang? Kahit gusto nila tayong kalabanan, kailangan nilang timbangin ang kanilang mga pagkatalo. Oo, maaaring may 7 sa kanila. At 5 lang kami pero hindi naman sa hindi namin kayang bunutin ang ilan sa kanilang mga ngipin. Sa tingin mo ba lahat ay pareho lang kayo? Na hindi nila titimbangin ang mga kalamangan at kahinaan? Dahil doon ay hindi pa rin sila gumagawa ng hakbang laban sa atin. At kaya nga tiwala akong magiging maayos din tayo. Nang marinig iyon, lahat ay walang imak na napanganga. Mukhang magulo talaga ang utak mo. Sino sa tingin mo ang mga taong nakatayo sa tapat natin? Sa tingin mo ba ang mga disipulo ng Corpse Pavilion ay mabubuting tao na hindi gagawa ng kahit ano dahil lang sa ilang mga kalokohang bentaha at disbentaha? Malamig na sabi ni Jack. Dahil dito, nagalit ng husto si Frank kaya itinuro niya si Jack, at sumigaw, ginagawa mo lang ito para galitin ako, hindi ba? Sa tingin mo ba may oras pa tayo para makinig sa away mo? Sasabihin ko na ito sa huling pagkakataon, umalis ka o mamatay ka. Mapang-asar na sabi ng lalaking nakamaskara bago pa man makasagot si Jack kay Frank. Malamig na tiningnan ng lalaking nakamaskara ang 5 habang ang lalaking may balbas ay nakayuko at tumatawa. Tama ang batang nakamaskara sa likod mo. Ang gulo-gulo ng utak mo. Sa tingin mo ba talaga ay hindi kami kikilos laban sa iyo dahil lang sa takot kaming mabunot ang mga ngipin namin? Sino ka sa akala mo? Maaaring kabilang ka sa isang asosasyon ng angkan sa 3 baitang pero sa paningin namin, hindi ka nga isang basura. Sabi ng lalaking may balbas. Ang mga salitang iyon ay parang isang torpedo na sumasabog sa tiwala sa sarili ni Frank. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay, at matalim niyang inilingon ang kanyang ulo upang tingnan ang lalaking nakamaskara at ang iba pa. Kumunat ang noo ni Heath, alam na alam niya sa kanyang puso na may sasabihin si Frank na magtutulak sa kanila sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2200. Ang kapaligiran ay sobrang tensyonado kaya't isang ganap na labanan ang malapit ng magsimula. Higit pa sa nais ni Heath ang makatakas dito ng buo, malaking kawalan ito sa kanilang panig kung sakaling talagang masira ang labanan. Sa isiping ito, mabilis niyang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Frank, sa pagtatangkang pigilan ito sa pagsasalita, upang mabilis silang makaalis sa lugar. Gayunpaman, tila hindi siya napansin ni Frank habang sinisigawan niya ang mga Corpse Pavilion disciples, huwag mong maliitin ang isang third-grade clan association.
Kahit ang isang disipulo mula sa isang third grade clan association ay maaaring gumanap ng mas malaking papel kaysa sa iyong inaakala. Maghintay ka lang. Pagkatapos kong umalis, sisiguraduhin kong ikakalat ang balita ng isang kayamanan dito para ang lahat ng mga makapangyarihang tao ay pupunta para makuha ito. Hindi napigilan ni Heath at ng iba pa ang panginginig sa kanilang mga puso pagkasabi ni Frank ng mga salitang iyon, habang ang mga mata ng lalaking nakamaskara ay nagdilim sa isang iglap. Ang sinabi ni Frank ay nagpaalala sa kanya na may posibilidad na ikakalat nila ang balita tungkol sa kayamanan pagkatapos nilang umalis, at maaaring may ibang taong maglakas loob na makipaglaban para sa mga pangunahing kayamanan. Sa madaling salita, ang pagpapakawala sa kanila ay kasing husay ng paghahanap ng panganib. Ang mukha ni Heath ay parang isang maitim na palayok. Itinuro niya ito ng nanginginig at sinabing, na, baliw ka ba? Gusto mo ba talagang mamatay ng ganoon? Walang dadang hinatulan ng kamatayan ng 5 sa ginawa ni Frank. Kung si Heath ang lalaking nakamaskara, hindi niya kailanman hahayaang umalis ang 5. Parehong parang namatay ang sarili nilang ina sa ekspresyon ng mukha ni na Edric at Byron. Gustong-gusto ni Byron na sampelan si Frank agad-agad. Nakatagpo na siya ng mga hanggal na tao, pero hindi pa siya nakakakita ng kasing tanga ni Frank. Walang hiya ka, ilabas mo na lang ang sarili mong leeg kung gusto mo nang mamatay ng ganyan. Bakit mo pa kami kailangang hilahin pababa kasama mo? Sigaw ni Byron kay Frank. Nakaramdam ng pagkadismaya si Frank sa lahat ng kanilang mga saway dahil sa palagay niya ay wala pa rin siyang ginawang mali. Inis na iniwas ni Edric ang kanyang mga mata na para bang ayaw niyang maniwala na sila ni Frank ay nagmula sa iisang samahan ng angkan. Medyo kinakabahan din si Jack. Akala niya noong una ay matinong tao si Heath kahit medyo sakam ito. Gayunpaman, malamang ay napagtanto niya na wala silang pagkakataong manalo kaya walang saysay na manatili. Sa ganitong pagkakataon, mas makabubuti kung aalis silang lahat. Ang minamaliit nilang lahat ay kung gaano kawalang isip si Frank. Ngumisi si Frank at walang pakialam na sinabi, may gulugod ako, hindi tulad ninyo. Sino ba ang gustong maging kasing walang gulugod ninyong lahat? Huminga ng malalim si Jack at tinanong ito ng tanong na matagal na niyang itinatago sa kanyang puso, gusto ko talagang malaman kung paano ka nabubuhay ngayon. Dapat pala binugbog ka hanggang mamatay gamit ang ugok mong utak. Nagdilim ang mukha ni Frank, malapit na niyang barilin ang atake ni Jack, ngunit sa sandaling iyon, biglang ibinaba ng lalaking nakamaskara ang kanyang kamay patungo sa kanila. Nagtakbuhan palabas ang 6 na disipulo ng Corpse Pavilion na nakatayo sa likuran niya, pamwesto ng pabilog, at lumapit sa kanilang 5 sa napakabilis na bilis. Sa simula, ang distansya sa pagitan ng dalawang grupo ay 100 yarda lamang, ngunit sa isang kisap mata, napaligiran na ng mga disipulo ng Corpse Pavilion ang 5 sa kanila, nakaharang sa lahat ng kanilang mga daanan para makatakas. Huminga ng malalim si Heath, wala sa mood makipagtalo kay Frank. Mabilis na, inayos ng 5 ang kanilang posisyon para magkaharap habang hinarap ang 6 na disipulo ng Corpse Pavilion. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.